Hindi naman natin sinasabing ang umiiral yung hindi tama, but the point is, it's a numbers game. Alam mo, kahit Korte Suprema, sinabi yan eh. Sabi ng Supreme Court, impeachment is sui generis. Ibig sabihin, it's a class in itself. Ano, bakit? Unang-una, it's a political exercise. It's a numbers game. Kapag may bilang ka, edi ikaw ang masusunod. Di ba? Pangalawa, kung hindi naman to talaga kagaya ng ordinaryong korte, medyo maluwag sila dun sa mga rules nila. Hindi ba yung deception of evidence, pati yung mga tinitignan nila no para makapagpatuloy ito. So it's really a numbers game whether we like it or not. So kapag ikaw ay na-impeach, more than the grounds, of course kailangan may grounds din naman kahit paano. But more than the grounds, you're really talking about numbers who would go against you. Tingnan mo yung nangyari kay former Chief Justice Corona. Alam mo, siya ay na-impeach, hindi ba? Nagsabit ng articles of impeachment, nagkaroon ng trial sa Senado, and he was convicted. Ang daming grounds na nilagay doon because ang pinapalabas nila, siya daw ay nagnanakaw ng pondo sa gobyerno. Ang daming palitan, ang daming balitaktakan, pero sa bandang uli, wala naman talaga silang makita, pero nagdesisyon silang i-convict. So isipin mo, ginamit nilang dahilan yung hindi daw pagsasabit ng SALN. Sa totoo lang, pag hindi ka nakapagsabit ng SALN, hindi yan automatic liability. Kailangan bigyan ka ng pagkakataon na i-correct pa yan. Pero ang point ko lang, dahil gustong i-convict, may bilang, umanap ng ground. But here's where it gets interesting. Nung nagkaroon siya ng forfeiture case sa Supreme Court, napatunayan doon na yung palang mga pera niyang naipon ay legitimate, hindi galing sa maling gawain, hindi siya nagnakaw, hindi siya naging corrupt. So that goes to show na iba talaga ang diskarte ng impeachment. So kaya mahirap magpa-impeach ng presidente halimbawa. Kasi kung presidente yan, may impluensya pa siya sa Kongreso. Ngayon naman, hindi pa naman lame duck president si Pangulong Bongbong Marcos. Matagal pa yun, siguro mga next year pa. Yeah. So right now, he can still wield influence. So napakahirap mag-impeach talaga. Kung mag-impeach ka ng isang official, tandaan mo may mandato yan. Ibig sabihin, binoto ng taong bayan, may supporters. So syempre, iniilagan mo din yun. Tingnan mo yung nangyari kay VP Sara Duterte. Hindi ba sinabit nila yung articles of impeachment sa Senado? Kampanya na. Ano ginawa ng mga senador? Sabi ng batas, forthwith. O hindi sila nag-convene. Bakit? Isipin mo, una, kampanya na. Pangalawa, biro mo, kampanya yon, tumatakbo ka. Kung makita ka sa impeachment court na iniipit mo si Sara Duterte, Yes, may 30% na supporters yan, baka hindi ka pa maboto. Hindi ba? So, yun yung mga komplikasyon dito because at the end of the day, may politika kasi sa lahat ng ito. So after this, Attorney Edward, hindi na pwede na mag-file pa, like kung may mga grupo na nais pong magsampa ng impeachment case kay Pangulong Marcos at may mga idagdag po silang mga dahilan dito po sa mga naunang ibinigay na dahilan ng mga nagpasa po ng unang file ng impeachment case, pwede pa po ba itong gawin bago ito pong halalan sa 2028, Attorney Edward? Pwede, pero mag-aantay ka ng isang taon kasi may 1-year bar rule eh. So kapag merong isang impeachment o group of impeachment complaints na isinampa at na-refer sa committee, hindi ba? Ibig sabihin na initiate na yan. Kapag na-initiate yan, isang beses lang. Mag-aantay ko uli ng isang taon. Marami nagsasabi, unfair yun, attorney, bakit may 1-year bar rule? Ang reason naman yan kasi para hindi naman hinaharas yung politiko. Isipin mo kung ikaw ay kaaway mo, halimbawa si Bongbong Marcos, di buwan-buwan na lang magsasabit ka din naman, magpa-file ka ng complaint. So hindi naman siya magiging maganda rin sa pamamahala or governance. So ngayon, wala nang pwedeng isang pa sa kanya. After 1 year, next year ulit kung gusto nila.